buong linggo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat na pagtugon nyo sa paanyaya ng Panginoong Hesus kung bakit kayo nandito ngayon sa umagang ito. Sabi nga mga kapatid sa Hebrew chapter 10:25 ay huwag nating kaligtaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng Diyos, kundi mag-aral lang tayo mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa isang pribilehyo na muling makatayo sa likod ng pulpito mga kapatid upang sa kanyang kapurihan at upang magbahagi ng kanyang salita. Meron po ba tayong bisita mga kapatid? At kung meron, pakitaas ang kamay. At kung wala naman po mga kapatid, praise the Lord. Tinitiyak ko kung bakit nandito tayo ngayon mga kapatid. Dahil sa isang paanyaya ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ginamit lang ng Panginoong Diyos ang kapatid mo upang ikaw ay pagtugon sa ating paanyaya ang ating Panginoong Hesus. Ang pamagat sa ating aralin sa umagang ito, kapatid, pakibuksan nga sis, and invitation mga kapatid. At ang key verse ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatang lubha. At kayo'y aking pagagalingin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling-dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin na ibibigay ko sa inyo. May mga kapatid, ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng paanyaya kapatid? Ang paanyaya, ito ay paraan upang manghikayat sa mga tao na sumali sa organisasyon. Mga kapatid, ito ay pwedeng nasulat o pasalitang anyo kung saan inaanyayahan ng isang tao o isang grupo ng mga tao kapatid. Amen mga kapatid. Amen. Layunin ng paanyaya ayon sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Praise the Lord. Turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo sa lahat ng ako'y kasama ninyo sa hanggang sa katapusan ng panahon. Amen mga kapatid. Mga kapatid, ito ang tinatawag na dakilang utos ng ating Panginoon na dapat nating ganapin. Ang bawat isang mananampalataya, ito ang dahilan kung bakit ang bawat mananampalataya ay kinakailangan na mag-imbita, mag-anyaya ng kaluluwa mga kapatid para makarinig naman sila ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam na natin mga kapatid ngayon mga kapatid na anyayahan natin higit sa lahat ang ating pamilya, ang ating kamag-anak, kaibigan, kapatid at kapitbahay upang sila ay makarinig ng Ebanghelyo, salita ng Panginoon. Po ba mga kapatid? Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkatiwalaan at may kakayahang magturo naman sila sa iba mga kapatid. Ayon sa kasulatan mga kapatid, ating ibahagi at ituro natin sa ang ating mga narinig at ating natutunan sa mga nagtuturo dito sa likuran ng pulpito. At gayon din naman mga kapatid na ating tinanggap na walang bayad at atin dito mga kapatid ibahagi ng walang bayad. Amen. May po ba mga kapatid? Ayon sa Matthew chapter 10 verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen po ba mga kapatid? Ayon sa kasulatan, sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 7 verse 6. Praise the Lord. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo
pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas. Yuyurakan lamang nila ang mga yun, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kung magbahagi tayo, ibahagi natin ang mabuting balita, mga kapatid, sa mga taong ayaw nilang kilalanin, mga kapatid, ay huwag na natin ipilit, mga kapatid. Sayang lang ang oras mo, mga kapatid. Ibahagi natin ito sa handang tanggapin, handang kilalanin at nakarinig ng salita na handang kumilala at handang tanggapin ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Amen po ba, mga kapatid? Sa panahon natin ngayon ay maraming nagtuturo na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus, at sa kanila ang Panginoon ay tao lamang. Propeta lamang sa kanila ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Ayon kay Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, datapwat kahimat kami ang isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Amen, mga kapatid. Amen. Ano nga ba ang dakilang utos? Ano nga ba, mga kapatid, ang dakilang utos? Isang tagubilin o utos o tungkulin na ibinigay sa isang tao kaya sa isang grupo ng tao, mga kapatid. Ito ay inuutos at ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa panahon o henerasyon at magpahanggang ngayon at sa susunod pang henerasyon, kapatid. Ito ay tungkulin ng bawat Kristiyano na abutin ng mga tao sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa pamamagitan ng mabuting balita. Ayon sa preaching, mga kapatid sa kabilang church, mga kapatid, tungkulin natin ang ating katabi. Narinig na natin yun, mga kapatid. Katabi. Unang-una sa lahat, mga kapatid, ang ating kamag-anak at ang ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. At ang ating mga kapitbahay, mga kapatid, na anyayahan natin sila. Sapagkat yan ang mahalagang bagay na dapat nating gampanan sa lipunan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kahit napakahirap na sa tulad, lalo na sa tulad ko, mga kapatid, pero kailangan nating gampanan. Ito ay para sa kapurihan ng ating Diyos at ikalulugod. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ating alamin, ating layunin sa buhay, mga kapatid. Kung saan tayo kagamit-gamit at mabisa. Hindi yung sakupin mo lahat ng ministry, kapatid. Kung saan ka itinalaga ni Lord, yun gampanan mo ng mabuti. Hindi yung namimili ka pa ng ministry. Kahit halimbawa, mga kapatid, magtapon ka lang ng basura, hindi mo naman nagampanan. Ito ay pinasa mo. Tandaan mo, mga kapatid, hindi malulubod ang Panginoon. Kung saan ka tinalaga, kung sa computer, kapatid, nilagay, gampanan mo, mga kapatid. Hindi yung mamimili. Tandaan mo, kapatid, huwag mong pilitin ang sarili mo kasi masasaktan ka lang. Hallelujah, Jesus. Ito, mga kapatid, masasaktan ka lang, kapatid, kung pipilit mo. Hindi yung gusto mo sakupin lahat ng ministry, hindi mo naman magampanan. Gampanan mo ng mabuti, yun na lang magpulot ng basura. Walang ano yun, kasi nakikita yun ni Lord ang ating ginagawa. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Gampanan natin kung anong inaatang sa atin ng Panginoong Hesus para sa kapurihan, at kapurihan ng ating Diyos. Sino nga ba ang nag-anyaya sa ating kapatid? Sino nga ba? Sino nga ba ang nag-anyaya sa ating kapatid sa araw na ito? Praise the Lord. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Anong sabi, mga kapatid? Ang sabi, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 18, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen, mga kapatid. Ano sabi sa talata, mga kapatid? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa kanya. Amen, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Praise the Lord! Hallelujah!
Hallelujah, Jesus. Ayon sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatang lubha sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito mga kapatid, siya ang nag-anyaya o nag-imbita na bawat isa sa atin ay lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya at ang lahat nating mga problema ay gagaan yung mga kapatid. Isuko natin sa ating Panginoong Hesus kung nabibigatan ka mga kapatid, kung ano mang problema mo, alalahanin sa buhay mo, kung ano mang mga pagsubok mga kapatid. Lalo na mga kapatid, pagdating sa pera talaga, pag tumawag yung pamilya natin, mga kapatid, laglag na ang bunga natin. Sira. Pero mga kapatid, walang imposible kapag si Lord ang kasama natin. Ika nga nila nung nababanggit dito sa likod ng pulpito, lahat ng nangangarap. Kapag may Kristo ka sa buhay, ang lahat ng pagsubok mo ay gagaan mga kapatid. Kaya lahat ng mga pagsubok natin, kung ano mga suliranin natin mga kapatid, dulog natin sa Panginoon at lahat ng mga problema ay ang magpapagaan yan at sasagot lahat niyan sa iyong problema kapatid ay ang Panginoon Jesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kahalagahan ng paanyaya. Ano nga ba ang kahalagahan? Ayon sa Matthew chapter 22 verse 1 hanggang 14. Talinghaga. Matthew chapter 22 verse 1 hanggang 14. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang haring nagdaos ng isang handaang para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na handa na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat. Halina kayo. Ini mga kapatid. Ngunit hindi ito pinapansin ng mga inaanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang mga lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Verse 6, sinunggaba naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong yun at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi sa kanyang mga lingkod na kahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang inaanyayahan. Verse 9, pumunta kayo sa mga lansangan na matawag iyong anyayahan sa lahat ng nakita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masama't mabuti, at napuno ang panauhin, ang bulwagang pangkasalan, kapatid. Pumasok ang hari upang tingnan ang panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi ka nakasuot ng damit pangkasal? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon nananangis siya at nangangalit ang kanyang ngipin, mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, maraming tinawag, ngunit kukunti ang pinili, kapatid. Ayon sa talata na ating mababasa mga kapatid, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang haring nagdaos sa isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus na siya ang ating groom at tayo ay kanyang bride. Amen po ba mga kapatid? Maraming ginagamit ang Diyos ng pag-anyaya sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Subalit, marami ang tumanggi. Mas inuuna pa nila mga kapatid ang lakad nila katulad na lang ng party. Yung iba nag-asikaso ng negosyo mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung alam mo na ang katotohanan, choice nila yung mga kapatid. Kaya ngayon pa lang mga kapatid,
Ano ang gusto mong piliin? Yung makipot na daan o maluwag na daan? Party-party mga kapatid. Amen po ba? Maraming nag-anyaya na gumagamit ng kaparaanan para makaakay. May mga nagsasabing maraming pagkain, masasarap na pagkain, pero hindi pa rin sila tumutugon mga kapatid, ang mga ina niyan. Pero kapag sinabi mo mga kapatid, maraming chicks doon, maraming pogi doon, lalo na kung halimbawa mga kapatid, halimbawa lang itong mga kapatid, lalo na sa paliga, lahat ito ay naranasan natin yung tayo ay nasa sanlibutan, lalo na sa paliga, matagal pa yung okasyon na yun, pero nagagaya ka na, pinaghahandaan mo na mga kapatid. Di ba po mga kapatid, nung nasa sanlibutan pa tayo, Amen. hindi na sila magkanda ugaga na mabilis sila sa alas 4 pagka ganung mga lakad. Pero ngayon, praise the Lord, dahil alam na natin ang katotohanan, mas piliin natin ang makinig ng mabuting balita. Yung mga kapatid, kaya ngayon alam na natin kung saan mo gusto. Choice nila yun mga kapatid. Ang mga naunang inaanyayahan ayon sa banal na kasulatan ay ang mga Hudyo na nagtakwil at hindi kumikilala sa Panginoong Hesus, na tulad din naman natin sa ating henerasyon ay maraming nakapag-aral tungkol sa salita ng Diyos, subalit hindi nila nakilala ang tunay na Diyos, at ang pagkakilala nila kay Hesus ay isang tao lamang, as in literal na tao o propeta lamang sa kanila mga kapatid. Sa mga sumusunod na paanyaya ay tumutukoy sa mga hintil tulad natin sa ating panahon mga kapatid. Sa bahay panambahan, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat mga kapatid, masama man o mabuti, matanda man o bata, hindi kagandahan o maganda. Alam nga namang sabihin kong mga pangit mga kapatid, di ba? May mga maganda patinggan yun. Tama na yung kagandahan. Praise the Lord. Alalahanin natin mga kapatid na ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat, pero hindi lahat ay makapasok mga kapatid. Praise the Lord. Kung may pagsunod tayo sa Panginoon, tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoong Hesus at siya ay ating makilalang tunay at hindi tayo matutulad sa isang taong hindi nakadamit pangkasal. Amen po ba mga kapatid? Kinakailangan nating ibigay si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Amen po ba mga kapatid? Ayon sa Galatians chapter 3 verse 27. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay nabautismuhan ay kay Kristo ay binihis si Kristo. Amen mga kapatid. Ayon sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka mga kapatid. Ayon sa mga nagtuturo mga kapatid, ligtas na daw ang ayon sa talata na ito kung hindi na kailangan ng bautismo mga kapatid. Ngunit nagkakamali sila. Hindi sapat na ipahayag at sumasampalataya mga kapatid. Amen. Ay maliligtas na tayo. Kinakailangan natin ay may gagawin tayo mga kapatid. Ayon sa James chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kinakailangan natin kapatid na lakipan natin ng gawa ang ating pananampalataya, na kahit ito ay kasing laki ng butil ng mustasa mga kapatid. At sa ating pagsunod at pakikinig ng mabuting balita, ito ay makapagbigay ng daan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid. Pansinin natin ang mga sumusunod na talata ayon sa Acts chapter 2 verse 37, Acts chapter 16 verse 30. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Amen mga kapatid. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang mga ligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanila ay sinasalita nila ang salita ng Panginoon
pati sa lahat ng nangasa kanilang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanyang mga latal. At pagkadakay, binautismuhan siya ng buong sambahayan niya. Yung mga kapatid, ayon sa kasulatan, mga kapatid, pagdating sa pagbahagi ng salita ng Diyos, ay walang pinipiling oras, mga kapatid. At gayon din naman, mga kapatid, ang bautismo ng Panginoong Hesus. Walang pinipiling oras. Kaya huwag na tayo, mga kapatid, na mahiya na ibahagi ang Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay tungo sa kaligtasan ng bawat maniwala at sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ayon sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Marami ang tinawag, ngunit kakunti ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 16. Lumiliwanag na ngayon ang iyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ito na naman tayo, mga kapatid. Tingnan lang niyo, mga kapatid, ang salita, ang mabuting balita. Huwag niyo na po akong titingnan at matitisod kayo, mga kapatid. Maraming mga tao ang tumitingin sa pamumuhay. Maraming tumitingin sa pamumuhay sa pananampalataya. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, ng magandang halimbawa. Amen. Lalo na, mga kapatid, sa pag-akay ng kaluluwa, mga kapatid. Paano ka makaakay, mga kapatid, kung mismong sarili mo ay hindi mo kayang kontrolin. Aray ko po, parang ako na rin. Pwede po bang mamili ng aralin, pero wala po akong choice. Ito po talaga yung gusto kong mampiliin yung hindi ako nasa. Pero dadaalin po yung panahon. Amen. Magbabago din po yun sa tama. Amen. Praise the Lord. Ipiliin ko sana yun. Hindi ako makaakay ng kaluluwa kasi nakikita yung tabil ng bibig ko, mga kapatid. Pero niluluhod ko naman yung kay Lord na bigyan ako ng pusong mapagmahal at mapagpakumbaba. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? God bless you. Good. Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Amen, mga kapatid, ayon kay Propeta Isaiah na tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga dalahin. Amen. Ang lahat ng karumihan, kasalanan ay lilinisin niya ng kasimputi ng niebe, mga kapatid. At ang lahat ay bibigyan niya ng pagkakataon at pag-asa. Kaya, mga kapatid, may pag-asa pa tayo. Praise the Lord. Siya lang ang daan patungo sa kaligtasan. So, siya lang, mga kapatid. Kaya alam na natin, mga kapatid. Ayon sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag na tayong mahiya. Huwag na tayong mahiyang mag-anyaya ng mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya ngayon pala, mga kapatid, umpisahan na natin ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak natin, at higit sa lahat, kaibigan mo, at saka yung kapitbahay mo, mga kapatid. Praise the Lord. To God be all the glory. God bless us all. Maaari na po tayong tumayo. Praise the Lord. Hallelujah.